Karugtungang katanungan, Ustad, patungkol doon sa naunang tanong. Ganun namang na nabigyan na tayo ng babala patungkol sa pagkakaroon ng maraming sekta sa ating relihiyon. Bakit parang ito'y sa mga kapatid sa marami ay kontrobersyal at nasasabihan na ang mga nagbibigay ng babala patungkol dito sa mga sekta-sekta nito ay nasasabihan silang nagmamalabis. Ayun. Yung maraming punto yung mga binanggit mo na unang punto ay magkakaroon ng pagkakawatak-watak sa umma ng Propeta Muhammad, magkakaroon ng sekta-sekta sa Islam. Hindi man tanggapin yan ng mga nakikinig ngayon, kung sila ay magsasaliksik ng kaalaman o kung sila ay mag-aaral pa sa Islam, lalo sa usaping mga paniniwala sa Islam, madadat na nila, mapupuntahan nila yan. No? Ngayon naman, pangalawang punto ay yung bakit sinasabihan tayo nagmamalabis kung bibigyan natin sila ng warning tungkol sa aral na yan o sa hadith na yan ng Propeta Muhammad sallam. No? Kung tutusin, yung pagmamalabis o sinasabi nila extreme, masyado na kayong extreme, masyado na kayong stricto, masyado na kayong nagmamalabis. Ito ay kumbaga katawagan lamang sa mga hindi nakapag-aral ng akida. No? Kasi kung sila ay nakapag-aral ng akida, hindi nila masabi yan na sa isang brother o sa isang ustads o sa mga mashaykh na nagwa-warning tungkol sa pagkakawatak-watak ng umma. Kasi isipin mo, kapatid, ngayon, mayroon tayong brother kasama mo sa pagdarasal. So, parehas kayo nagpapakilalang Muslim. Ngayon, ang lagi niyang tinuturo na ang Allah ay walang lugar at siya ay, kumbaga, sa lahat ng lugar. Allah is everywhere. So, yung ganong argumento, ganong stand, meron namang isang brother na nagdarasal. Ang stand niya ay kung ano ang stand ng mga scholars natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa kaitaas-taasan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa istawa ala al-arsh. No? Siya ay nasa kanyang trono, nasa kaitaas-taasan, kung ano ang kumbaga naayon sa kanyang kadakilaan. No? Ngayon, yung dalawang yan na argumento ay magkaiba, napakabigat. So yan ba, masasabi nating parehas? Hindi. Diba? Napakabigat na argumento niyan. So, yung mga ganyang argumento, kapag hindi mo tatanggapin o hindi mo inaalam, yan ay yung sinasabi natin na pagkakawatak-watak. Isa na yan sa pagkakawatak-watak pagkakawatak-watak sa Islam. 'Di ba? Ang iyong brother na kasama sa pagdarasal, oo, mahal mo siya. Para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun nga yung sinasabi natin na yung pagmamahal, ito ay ibadah qalbiyah. Ito ay pagsamba sa puso. Hindi na kailangan ng gawa or ng kumbaga physical. Ito ay sa pakiramdam eh. So ang pagsamba na ito na inaalay mo sa isang kapatid dahil sa siya ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ngayon nagkakaroon na ng gap dahil sa ang paniniwala niya ay ang Allah subhanahu wa ta'ala is everywhere, sa lahat ng lugar.
So, Hindi, di ba? Magkaiba doon pa lang, di ba? Magkaiba ang pagkakakilala nyo sa Oo. ating Panginoon. So ngayon, yung ba masasabi natin na yun na doon na ngayon papasok na o sinasabi mo sa amin, sa atin na nagsasabi na manghawak tayo sa tamang akida, manghawak tayo sa pamamaraan ng salaf, pamamaraan ng mga naunang mabubuting mga henerasyon ng mga Muslim, no? So ngayon, manghawak tayo doon dahil yun ang magiging gabay sa atin para panghawakan natin yung tamang pagkakilala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabigat yun, no? Mabigat yun. So hindi nila na-realize yung mga nagsabi na kayo yung na pasimuno ng pagkawatak-watak, kayo yung nagsimuno ng mga ganyan patungkol sa akida. Kaya ayaw ko mag-aaral lang ng akida. Di ba? No? So, yan, parehas ba yan sa kanilang paningin? So lumalabas, Ustad, kahit hindi pag-usapan, meron ng pagkakawatak. Mayroong pagkakawatak-watak. Ang ginagawa na lang natin ay pinag-uusapan natin para maliwanagan ang iba pang mga hindi pa naliwanagan tungkol dito sa usapin na to. Sino man yung nakikinig or nakakaabot ng ganitong panayam o ganitong talakayan, kung ito ang unang pagkakataon na narinig mo yung ganyang mga bagay na tungkol sa pagkakawatak-watak o pagkasekta-sekta sa Islam, huwag kang magulat at huwag mong sabihin na itong aral na to hindi to parte ng Islam. Hindi. Dahil sa panahon ng Propeta Muhammad sallam, sa panahon ng mga sahaba, radhiyallahu anhum, nagkaroon na ng pagkawatak-watak. Kumbaga, mantakin mo si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siya ay ginera niya yung mga nagpapakilalang Muslim tapos hindi nagbibigay ng zakat. Ginera niya. Gigirahin niya. Sipin mo yun. So siya ay sinabihan ni Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu na bakit mo sila gigirahan? Bakit ka mag-wage ng war sa kanila? Sila ay mga Muslim din. No? Isipin mo sa pagbibigay ng zakat. Hindi mo pagbigay ng zakat, yun na yung naging dahilan para magtawag ng gera si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siya na yung khalifa that time. At yun, Ustad, usaping akida yun. Sa panahon pa nila yun. Panahon yun. Panahon ng akida yun. Kasi yung dahilan ng mga Muslim kuno na sabi nila, nung namatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marami kasing mga bumaliktad. Maraming mga nagsibalikan na sa kanilang mga paniniwala. Hindi nila sinasabuhay yung mga haligi ng Islam. Isa doon ay yung pagbibigay ng zakat. Ang sabi nila kay Abu Bakar Siddiq, magdarasal na lang kami. Magtataguyod na lang kami ng pagdarasal. Sala. Pero hindi na kami magbibigay ng zakat. So, sa atin bilang mga Muslim, kung ako bilang Muslim, bagong Muslim, talagang ramdam ko yung kapatiran, ramdam ko yung kagandahan ng Islam, yung unity ng Islam. Sasabihin ko na, oo nga naman, bakit mo naman, di pagbigyan mo, magbigay ng zakat. Pero isipin mo, dahil ang panghahawak ng mga sahaba ay matatag sila sa usaping akida, matatag sila sa batas ng Islam, isipin mo ang ginawa ni Abu Bakr Siddiq. At as per se naman kung sa mga nakakaalam, kung sino si Abu Bakr Siddiq, kung ikukumpara mo si Abu Bakr Siddiq at saka si Umar Ibn al-Khattab, kumbaga mas mas maintin pa, mas pisikalan pa si Umar Ibn al-Khattab. Si Abu Bakar, kilala siya bilang mahinahon. Pero bakit sa usapin na pagbibigay ng zakat, hindi ka lang magbigay ng zakat, ay gigirahin ka ni Abu Bakar As-Siddiq.
So yun mga kapatid, yun yung mga ganong senaryo. Pag-aralan po natin ng Islam at unawain natin yung mga nagsasabi, nagwa-warning sa atin ng pagkakawatak-watak sa Islam. Ito po ay warning, hindi kami yung mga scholars natin, mga ulama natin, na lagi nagsasabi ng patungkol sa akida, lagi nagbibigay ng warning patungkol sa ibang sekta. Hindi yan nandiyan para magbigay ng pagkakawatak-watak. Kasi ang pagkawatak-watak, nandyan na. Nandyan na. Tanggapin mo man o hindi, nandyan na yung pagkakawatak-watak. Kasi sa iba't ibang mga aral ng Islam, mayroong mga bagay dyan na kapag hindi mo sinunod, talagang yun yung magiging dahilan para ikaw ay mawala sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, yung mga ganun, simpleng mga senaryo, simpleng mga bagay, kung paano nang hawak ang mga sahaba sa tunay na akida. No? So, ngayon, dumating na sa punto natin ngayon, na yung mga kakilala natin, katulad yan, yung mga kasama sa pagdarasal, o maaaring nagtuturo pa sa'yo ng Arabic, tapos ang paniniwala niya, ang Allah ay hindi nasa itaas. O siguro sa isang bagong balik Islam, magkasundo tayo, nasaan ang Allah? Nasaan ang Allah, kapatid? No? So siguro talagang niya, nasa itaas. Kasi yung natural, sa Arabic, yun ang fitra. Yun yung paniniwala na talagang nasa itaas. No? Pero hindi natin sinasabi na nasa itaas siya dahil hindi niya kaya dito o doon. O nakakulong lang siya doon. Hindi natin sinasabi. Ibig sabihin kasi ng nasa itaas, talagang dinadakila natin. May authority. Dinadakila talaga natin yung kumbaga, sa position pa lamang. No? So, hindi natin nililimit ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero, dahil nga sa ganong mga paniniwala at iba't ibang mga dumating na mga logical na mga argumento, doon na mas lalong nagkawatak-watak ngayon. Mas lalong nagkawatak-watak ngayon. Kaya, huwag niyo pong isipin na yung mga nagsasabi ng patungkol sa pag-aaral sa akida, ito yung mga extreme. Kasi kung tutuusin, mga kapatid, pag sinabi nating extreme, ay lumagpas na sila sa utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ba? Yun ang ibig sabihin ng extreme Lumagpas na sila. No? Lumagpas na sila. So, huwag niyong paratangan na ang kapatid na to, ang ustad na to, na nagtuturo ng akida or nagtuturo ng kumbaga tamang pamamaraan, nagbibigay ng warning sa inyo patungkol sa pagkasekta-sekta, nag-extreme. Bakit? Kasi kung tutuusin, may hadith ng Propeta Muhammad sallam na darating ang araw na ang isang mu'min, ang isang naniniwala sa Allah, pagka panghahawakan niya yung kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, okay, parang naglalagablab na apoy. Bakit? Kasi hindi na niya makayanan. Kung yun ang iyong, kumbaga, i-relate sa atin ngayon, ang isang Muslim, ibig sabihin, sa panahon ngayon, hindi na siya makapagdasal. Bakit? Dahil siya ay naumaling sa mga fitna. Ganon din sa, kumbaga, usaping akida. Hindi na siya malapit sa usaping akida. Hindi na niya nilalapit ang sarili niya sa pag-aaral sa Islam, sa akida. Bakit? Kasi nahumaling na siya sa sinasabi nilang unity. Nahumaling na siya sa sinasabi nila na, o sige, kahit mali siya ng paniniwala, kahit paniniwala niya, ang Allah ay everywhere, sige na lang. Kasama ko siya. So, isa yun sa masasabi natin na paano panghawakan yung iyong reliyon? Paano mo panghawakan ng iyong akida? Kung sa mga ganyang mga pamaraan, masyado na kayong extreme. Yun na nga yung binigay na warning sa atin, no?
Yun yung binigay sa ating warning kung paano mo panghahawakan ang aral ng Islam sa mga huling sandali bago ang araw ng paghukom. Talagang matindi yung fitna. So para ikaw ay maalis sa matinding fitna na yan, ay pag-aaralan pa natin ng Islam, pag-aaralan natin ng akida. No, pag-aaralan natin. Kasi, kapatid, sa totoo lang, ang akida, yun ang magiging gabay mo sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tamang akida, no? Kung naniniwala ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa itaas at siya ay lagi nakatingin sa iyo, nagmamasid sa iyo, no? Mayroon yung reflection sa iyong gawa. No, ngayon, kung ang paniniwala mo ay dahil sa logical na ang Allah ay wala naman siyang talagang lugar, no? Ang Allah ay wala siyang kumbaga wala siyang wala siyang kumbaga specific na lugar, no? Yun naman ang ginabay sa atin. Yun ang ginabay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Allah Subhanahu wa Ta'ala nasa itaas, no? Pagka yun ang paniniwala mo, maling paniniwala mo sa akida, yun din, magre-reflect din yun sa iyong gawa. Kaya tingnan mo ngayon, naglipa na yung mga sekta na sa kanila, kumbaga, okay lang na mag-celebrate ng iba't ibang mga celebrations, bukod pa sa Idul Fitr, Idul Adha. Bakit? Dahil sa, kumbaga, pasasalamat mo na rin sa marami. Ngayon, nagiging sa ibang mga bansa, mga Arabo, nagsiselebrate na sila ng birthday. Bakit? Kasi dahil sa... So yan, mga ganyan, daanan natin. Bakit? Dahil sa... kung susumahin mo, kung i-connect mo, dahil sa akida. No? O dahil sa kawalan ng kaalaman sa akida. Nawalan ng kaalaman. Hindi nagbibigay ng importansya sa usaping akida. Subhanallah. So, yun lamang po. At sana ay tingnan natin or lagi nating suriin, no? Kung sino man yung ating papakinggan, alamin natin bago tayo makinig. Alamin natin bago tayo makinig sapagkat ang kaalaman na ating matututunan, yun din ang iyong isa sa buhay. Ulitin natin, ang kaalaman na yung makukuha sa isang ustad, yun din ang iyong isa sa buhay. Kaya kailangan ay tiyakin mo na ang ustad o ang sheikh na papakinggan mo ay may tamang akida.